Pero kahit gaano pa kakomplikado ang ruta, basta alam kong ikaw ang pupuntahan ko at ikaw ang kasama ko, handa akong tahakin yun. Mia Moore Tales presents The Doctor's Twins, written by Kalia. Madilim pa ang langit nang bumukas ng automatiko ang pinto ng emergency room. Sa loob ng pampublikong ospital na yun ay hindi kailanman tunay na natutulog ang ER. Si Dr. Jasmine L. Rivera ang unang pumasok sa duty room ng umagang yun. Mahigpit ang pagkakatali ng kanyang buhok sa isang simpleng ponytail. 27 taong gulang na siya, ngunit sa kabila ng edad, halos wala ng ibang mundo para sa kanya kundi ang ospital. Ngayon, isa siya sa pinakabatang ER doctor sa ospital na yon sa lungsod. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Pagkababa ng kanyang bag sa silya ay agad niyang tinignan ng patient board na nakapaskil sa pader. 3 sa triage, 1 sa observation at may paparating na kaso ng vehicular accident na malala ang tama. Sabi ng charge nurse na si Carol nang iniabot sa kanya ang clipboard na may listahan ng mga pasyente. Bagiya siya na pangiwi habang binabasa ang mga detalye. Good morning din sa'yo, Carol. Hindi ba pwedeng isang pasyente lang muna para sa warm-up para man lang mahimasmasan ako? Biro niya, bagamat alam niyang wala naman lugar ang ganoong hiling sa ER. Natawa ang nurse at inayos ang sariling stethoscope. ER ito, Doc, hindi spa. Dito, pagtapak mo pa lang, full throttle na agad. Napailing na lang siya. Kinuha ang kanyang stethoscope at sinabit sa leeg. Unfair talagang buhay minsan, pero sige, game. Lumapit ang isang batang nurse na bagong hire at mukhang medyo kinakabahan pa. Doc, ikaw po ba yung on duty sa bed 2? Tanong nito na mahina. Oo, anong kaso? High fever po, bata, 4 years old. Sagot nito. Agad na nagbagong ekspresyon niya. Hindi siya seryoso palagi at madalas siyang mapagbiro sa mga katrabaho. Ngunit kapag may bata sa ER, ibang usapan yon. Okay, tara na, samahan mo ko. Sabi niya at agad na naglakad papunta sa bed 2. Sa bed 2, nakaupong isang batang lalaki na nanginginig sa ginaw habang pinupunasan ng basang bimpo sa noo. Namumula mukha ng bata at halatang nahihirapan. Lumapit siya at agad na ngumiti sa bata. Hello, baby! Malumanay niyang bati. Yumuko siya para magpantay ang kanilang mga mata. Anong pangalan mo? Mahinang sumagot ng bata. Miguel po. Oh, Miguel. Alam mo ba kung bakit ka nandito sa ospital? May lagnat po ako. Sagot ng bata. Mukhang hindi lang lagnat yan. Mukhang may superpowers ka yata. Nag-overheat ka na kasi. Biro niya. Talaga po? Oo naman, pero kailangan muna nating ayusin yung init ng katawan mo bago ka tuluyang maging superhero at makalipad. Dagdag niya. Nang kinuha niya ang thermometer para sukatin ang lagnat ni Miguel, ay bumulong sa kanya ang nurse na kasama. Doc, 39.5 degrees Celsius na po kanina nung dinala siya. Mataas sa po yun. Okay, ipagawa mo ng CBC, blood culture at isat ng IV fluids para sa hydration. Utos niya sa nurse. Pagkatapos ay tumingin siya ulit kay Miguel. Miguel, maglalagay kami ng maliit na straw sa kamay mo ha, para makapasok yung gamot at tubig at mawala agad ang init mo. Masakit po ba? Tanong ng bata. Bahagya siyang umiti at hinawakan ng kamay nito. Hindi ko sasabihin na hindi masakit kasi magsisinungaling ako, pero mabilis lang, parang kagat lang ng langgam, promise. Nagkibit balikat ang bata at tumango. Sige po, Dok. Lumayo siya sandali habang ginagawa ng nurse ang IV line. Carol, tawag niya sa charge nurse. Yes, Doc. Sagot nito habang nagtatala. Next patient na? Food poisoning daw, family of 3. Sabi nila kumain daw sila sa labas kagabi. Napakamot siya sa noo at napailing. Sigurado kong street food na naman to. Alam niyo naman, minsan talaga hindi natin maiiwasan. Pero sana mag-ingat na lang sila palagi. Halos 2 oras ang lumipas bago siya nakalabas ng ER para saglit na huminga at magpahinga.
Ang mga kaso ay sunod-sunod at kailangan niyang mag-recharge kahit sandali lang. Doon sa may tapat ng entrance, muling nakita niya ang lalaking matagal na niyang napapansin tuwing umaga. Isang delivery rider. Nakasuot ito ng itim na jacket at ang helmet nito ay nakasabit lang sa braso. Sa likod nito ay isang malaking backpack na bahagyang nakabukas ang zipper. At tulad ng dati, may dalawang maliit na lunchbox na nakasilip sa loob. Napansin siya na lalaki at agad itong lumingon. Ngumiti na parang matagal na siyang hinihintay. Good morning, Doc. Masiglang bati nito. Bahagya siya na pangiwi. Hindi siya sanay na binabati siya ng isang estranghero, pero hindi niya mapigilan sumagot. Good morning. Lumapit ito ng kaunti, ngunit sadya nag-iwan pa rin ng maayos sa distansya sa pagitan nila. Early shift na naman ngayon? Tanong nito. ER, walang early o late. Basta may pasyente, kailangan na dyan kami. Iniunat niya ang kanyang balikat na medyo naninigas. Grabe, parang mas busy pa kayo sa delivery app namin. Kami may oras ng pick up at drop off. Kayo parang 24/7 ang laban. Hindi niya napigilang mapangiti. Depende, minsan kayo rin naman yung ganyan. Ibinaba na lalaki ang backpack nito sa semento at kinuha ang dalawang lunchbox na nakasilip doon. Breakfast delivery. Sabi nito sabay kindat sa kanya. Napakunutan noon niya. May order ba ako? Hindi naman ako umorder ah. Wala. In that case, bakit mo pinapakita yan sa akin? Tanong niya at natawa na lang sa inasal nito. Napakamot sa batok ang lalaki. Practice lang. Practice? Oo, baka sakaling umorder ka someday para ready na ako. Hindi ako nag-order sa delivery rider na hindi ko kilala. Safety first. Biro niya. So kailangan lang pala magpakilala para makilala mo. Sabi nito at agad na inilahad ang kamay. James po. Tinignan niya ang kamay nito ngunit hindi agad siya nakipagkamay. Nag-isip siya sandali. Nasa hospital premises ka. Bawal ang pakikipagkamay sa estranghero dito. Baka may germs. Natawa si James at ibinaba na lang ang kamay. Fair point, gets ko na. Mahigpit kayo rito ah. Isinara nito ang lunchbox at muling inilagay sa loob ng backpack. Actually, para ito sa kambal ko. Paliwanag dito bigla. Kambal? Oo, 7 years old, parehong lalaki. School lunch ba yan? Ihatid mo sa kanila? Oo, hatid ko muna sa school bago mag-start ang delivery shift ko. Mas gusto ko silang pakainin ng gawa ko kaysa bumili sila sa kantin. Kahit minsan, tinatamad akong gumising na maaga. Napansin ni Jasmine ang isang maliit na drawing na nakadikit sa harap ng backpack ni James. Isang drawing ng dalawang bata at isang stick figure na may helmet. Napatas ang kilay niya, tinuro ito. Galing sa kanila yan? Ngumiti si James at hinaplos ang drawing. Oo, daily reminder na kailangan ko magtrabaho talagaan sila. Binibigyan nila ako ng drawing tuwing may occasion o minsan kahit wala namang okasyon. Tinitigan niya si James. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaibang gaan sa presensya na lalaki. Doc! Biglang sigaw mula sa loob ng ER. Sumilip ang nurse si Carol sa pinto. Vehicular accident po, dumating ng ambulansya. Napabuntong hininga siya at tumingin ulit sa lalaking kaharap. Duty calls, kailangan ko na bumalik. Tumango ito't kumaway. Go, save lives, Doc. Good luck sa'yo. Humakbang na siya papasok, ngunit narinig niya ang pahabol na biro ni James. Doc! Lumingon siya. Next time, libre ko ng coffee mo. Dagdag nito. Halos tanghali na ng tuluyang humupang kaguluhan sa ER. 3 oras na halos walang pahinga si Jasmine. Sunod-sunod ang mga kaso tulad ng aksidente sa kalsada, dehydration dahil sa init, at isang matandang inatake ng hypertension. Kahit sanay na siya sa ganong klase ng duty, ramdam pa rin ng buong katawan niya ang bigat ng pagod. Inunat niyang kanyang likod habang naglalakad palabas ng ER para saglit na makahinga at makalanghap ng sariwang hangin. Doc, mag-break ka muna. Sabi ni Carol habang inaayos ang mga chart sa mesa. Kaninang umaga ka pa halos hindi makaupo, puro katakbo at gawa. 5 minutes lang, babalik din ako agad, baka may dumating pang emergency. Lumabas siya sa entrance ng ospital at napapikit sandali habang sinalubong na mainit na sikat ng araw ang kanyang mukha.
Masarap sa pakiramdam ang init niyon matapos ang ilang oras na pagkabilanggo sa loob ng air-conditioned na kwarto. Ngunit agad din siya napamulat nang may narinig na boses ng mga bata mula sa gilid ng waiting area. Kuya, nandiyan na ba si Papa? Ang tagal na natin naghihintay dito oh. Rinig niyan sabi ng isang batang boses. Sandali lang. Sabi niya maghintay daw tayo dito sa labas. Darating din yun. May dinaanan lang daw na delivery. Sabi naman ng pangalawa. Sa gilid ng waiting area ay may dalawang batang lalaki na halos magkamukha. Pareho nakasuot ang school uniform at may dalang maliit na backpack na nakapatong sa mga balikat. Bigla niyang naalala ang sinabi ni James kanina tungkol sa mga anak nito. Lumapit siya ng kaunti at agad siya napansin ng dalawang bata. Sabay pang mga itong napanganga habang nakatingin sa kanya. Kuya, Bulong ng isa tinuro siya. oo nga. Siya yun. Yung doktor na sinasabi ni Papa. Sagot ng isa pa. Nagkatinginan ng dalawa bago sabay na tumayo at mabilis na lumapit sa kanya. Hello po, Doc. Sabay na bati ng mga ito. Bahagya siya napatras sa gulat dahil sa sabayang sigaw ng mga ito. Hello, nasan si Papa niyo? Nagdi-deliver pa po siya. Sagot ng isang bata. Ako po si Jaden. Sabi ng isa. Ako naman po si Jay. Dagdag ng kapatid dito sabay hawak sa braso ni Jaden. Sandali, paano ko kayo makikilala? Nagkatinginan ng dalawa bago sabay na napangiti ng pilyo. Ako po ang mas gwapo sa aming dalawa. Sabi ni Jaden nang walang pag-aalinlangan. Hindi po totoo yun. Agad na sagot ni Jay sabay hatak sa damit ng kapatid. Ako po talaga mas gwapo. Huwag po kayo maniwala sa kanya. Hindi na niya mapigilan ng matawa. Mukhang parehong mayabang ha? Biglang napansin ni Jay ang stethoscope na nakasabit sa leeg niya. Doktor po kayo talaga. Totoo po ba to? Oo, doktor talaga ako. Wow, nag-o-opera po ba kayo ng puso sa loob ng ospital? Gaya na nakikita namin sa TV? Tanong ni Jaden. Hindi ako heart surgeon. ER doctor ako, kaya nasa emergency room ako madalas. Ibig sabihin po, ikaw yung nagliligtas sa mga taong muntik nang mamatay o nasusugatan? Seryosong tanong ni Jay. Ganun na nga yung trabaho ko. Sinisigurado namin gagaling ang mga pasyente at makakauwi sila sa pamilya nila. Bakit nga pala kayo nandito sa labas ng ospital? Inintay niyo bang papa niyo? Malapit po rito yung school. Mas madali daw po itong daanan, sabi ni Papa, kaysa dumiretso siya sa school. Sagot ng isa. Biglang nagbulungan ng kambal. Tinitigan siya ni Jada ng seryoso. Doc, may boyfriend ka na po ba? O asawa? Napakurap siya sa biglaang tanong ng mga ito. Hindi niya yon inaasahan. Ha? Bakit mo na itanong? Ngumisi ang dalawa ng pilyo. Si Papa kasi wala pang girlfriend. Sabi ni Jay habang nakangiti. Sabi niya, busy daw siya sa amin at sa trabaho kaya wala siyang oras maganap. Dagdag ni Jaden. Bakit parang job interview ito? Ano ba naman kayo? Curious lang po kami talaga. Sagot ni Jay. At saka sabi ni Papa kanina, mabait daw yung doktor na nakakausap niya sa labas sa ospital kanina. Maganda pa raw. Kuwento ni Jaden. Isan nga po, abang kumakain kami, kinakwento niya po kayo ng paulit-ulit. Dagdag ni Jay. Talaga? Ano na naman ang sinasabi niya tungkol sa akin? Sabi po niya, mabait daw po kayo kahit medyo suplada lang daw minsan. Medyo lang daw? Tumango ng mariin si Jaden. Pero sabi pa po niya, sobrang bait daw po kayo sa mga bata. At saka ano pa? Curious niyan tanong. Biglang naging seryoso ang mukha ni Jay. Sabi din po niya, matapang daw po kayo, Dok. Matapang? Gulat na tanong niya. Kasi daw po, lagi niyo nililigtas sa mga tao sa ospital. Parang superhero po kayo. Anito. Ngunit biglang lumapit si Jay at bahagyang hinilang manggas ng coat niya para ibulong ang susunod na sasabihin. Dok, ano na naman, Jay? Wala po ba talaga kayong boyfriend? As in, wala pa talaga? Wala nga, anak. Talaga po ba? Oo, swear. Muling nagkatinginan ng dalawa at tila nag-usap sa pamamagitan ng mga tingin lang.
Pagkatapos, sabay ang mga itong umiti. Uy, ano na naman yung iniisip yung dalawa? Parang may kalokohan kayong pinaplano Umubo muna si Jaden at nagpakaseryoso. Doc. Sige na, sabihin niyo na. Pwede po pa kayong maging girlfriend ni Papa para po may mami na kami talaga. Ano? Nagbibiro ba kayo? Ngumiti naman si Jay na parang tuwan-tuwa sa reaksyon niya. Hindi po kasi kami nagkakaroon ng time na magkasama-sama sa labas. Kung kayo po kasi magiging girlfriend ni Papa, pwede na po tayo mag-date-date bilang pamilya. Hoy, mga bata, hindi naman ganun kadali yun. Hindi basta-basta magiging girlfriend ako ng papa niyo. Bakit naman po, Dok? Tanong ni Jaden na mukha nalilito. Kasi, ewan ko ba, hindi naman kasi ganun kadali ang buhay, di ba? Hindi pwedeng basta-basta lang maging couple ng dalawang tao. Napakamot sa ulo si Jay. Paano po ba talaga? Kailangan muna silang maging magkaibigan, makilala na maigi ang isa't isa, bago pa man mag-isip ng ibang bagay. Pero hindi pa rin sumusuko ang kambal. Lumapit ulit si Jay at hinila ng dahan-dahan ang kanyang manggas. Dok, ilang taon na po pala kayo? 32 na. Napanganga ang kambal. Matanda na po kayo? Tanong ni Jaden. Napakunot noo siya at kumurap-kurap. Excuse me, sino matanda? Natawa ng malakas ang dalawa. Biro lang po, Dok. Hirit ni Jay. 7 years old pa lang po kami at para sa amin, kapag 30 plus na parang matanda na. Paliwanag ni Jaden. Ang cute niyo, nakakatuwa kayong kausap. Biglang nagtanong ulit si Jay. Dok, marunong po ba kayo magluto? Konti lang, mga simple lang na pagkain tulad ng itlog, sinigang o kaya naman ay fried chicken. Good na po yun, sabi ni Jaden. Bakit naman? Tanong niya. Kasi po si Papa, sobrang galing na magluto. Baka pwede niyo po siyang tulungan minsan. O kaya naman turuan niyo rin siya ng mga pagkain na alam niyo lutuin. Grabe kayong dalawa, parang ready na kayong ipakasal ako sa papa niyo Maya-maya pa ay tinawag siya ni Jay. Dok, ano na naman? Kapag po ba naging girlfriend na kayo ni Papa, pwede po ba kayong sumama sa amin sa park? Gusto po namin maglaro ng swings at slide doon, kasama kayo at si Papa. Napahinto siya sa sinabi ng bata. Sa park? Opo, lagi po kasing busy si Papa at madalas siya may delivery na kailangan ihatid. Sabi ni Jay. Minsan po, gabi na siyang uuwi tapos pagod na pagod pa. Dagdag ni Jaden na may bahid ng kalungkutan sa boses. Sige, titignan natin. Baka pwede naman. At bago pa makasagot ang kambal, may pamilyar na boses siya narinig mula sa likuran ng mga ito. At bakit parang may gagawin kayo na hindi ko alam? Sabay na napalingon ng mga ito. Nakatayo doon si James, ang papa ng kambal, na may hawak na delivery bag sa isang kamay at isang plastic ng pagkain sa isa pa. Papa! Sigaw ng kambal sabay takbo papunta sa lalaki. Papa, kilala namin yung doktor mo. Nakausap na namin siya. Sabi ni Jay habang nakayakap sa braso ng ama. Napakamot sa ulo si James habang nakatingin sa kanya. Natawa na lang siya. Dok, mukhang nagkita na pala kayo ng mga anak ko. Pasensya na kung naistorbo kayo. Hindi naman istorbo, James. Actually, nakakatawa silang kausap. Kanina pa ako natatawa sa kanila. Lumapit si James at inabot sa kanyang plastic na hawak. Baka gutom ka na. Bumili ako ng puto bumbong at tsokolate. Alam ko matagal kang na-duty. Kinuha niyang plastic mula kay James. Salamat. Talagang gutom na ako. Magkano to? Libre yan. Bakit? Nagtataka niyang tanong. Sale naman yun sa restaurant. Nito na tila nag-aalangan. Nag-abala ka pa, pero salamat. Pwede ka na po ba sumama sa amin bukas sa park, Doc? Sinabi ko na po kay Papa na baka pwede niyang ipahinga sarili niya bukas. Singit ni Jay. Tumingin siya kay James na ngayon ay bahagyang namumulang pisngi. Well, kung walang emergency duty bukas, siguro naman ay pwede. Yay! Sabay na sigaw ng kambal. Hindi niya alam kung bakit siya pumayag. Ang alam lang niya, komportable siya sa mag-aama. Lumipas ang ilang araw matapos ang unang pagkikita nila ni James at ng kambal nitong anak. Bumalik na rin sa normal ang takbo ng duty ni Jasmine. Ngunit sa kabila ng pagiging abala, paminsan-minsan ay napapansin pa rin niya ang delivery rider sa labas ng ospital tuwing umaga.
Hindi niya inaasahan na masasanay siya sa presensya nito, na magiging maliit na bahagi na pala ng araw niya ang paghahanap dito at sa mga bata sa tuwing lumalabas siya para mag-break. Hanggang sa dumating ang gabing yun. Humahampas ang hangin sa mga bintana ng ospital habang sunod-sunod ang pasok ng mga pasyenteng nadula sa kalsada o nabasa sa ulan at nilalagnat. Basa rin ang sahig sa may entrance dahil sa mga taong nagtatakbuhang pumasok para makaiwas sa bagyo. Nakatayo si Jasmine sa tri-age area nang biglang bumukas sa malakas ang pinto ng ER. "Doc, may naaksidente!" Sigaw ng nurse at tumakbo papalapit sa kanya. Kasabay niyon ang pagpasok ng stretcher na itinutulak ng dalawang paramedic. Basang-basa ang pasyente. Nakabalot sa manipis na kumot na hindi na rin nakakapigil sa lamig. May dugo sa noo at gasgas sa braso na pwedeng makita kahit sa dilim. "Motorcycle accident!" Mabilis sasabi ng paramedic habang tinutulak ito sa treatment area. "Nadula sa intersection dahil sa ulan. Conscious pa naman pero nahilot, masakit ang buong katawan." Lumapit si Jasmine at mabilis na sinusot ang kanyang gloves. "Sir, naririnig mo ba ako? Kaya mo bang magsalita?" Bahagyang gumalaw ang lalaki at dahan-dahang iminulat ang mata. At doon siya natigilan. Nanigas ang katawan niya sa gulat. "James?" "Doka." Mahina nitong sabi. Mabilis ang nagbagong ekspresyon niya. Doktor siya ngayon at kailangan niyang maging matatag. "BP?" Tanong niya agad sa nurse. 110/70, Doc. Medyo bumaba pero stable na." Sagot ng nurse habang tinitignan ng monitor. "Pulse rate, 85 stable." Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. "Okay, linisin agad ang sugat sa noo at braso. Ipagawa agad ang x-ray ng braso at dibdib, pati CT scan para sa ulo. Baka may fracture o internal injury na hindi natin nakikita." Utos niya sa team. Habang ginagamot ng nurse ang sugat sa noo ni James at nilalagyan ng betadine, napangiwi ito sa hapdi. "Doc, sorry mukhang napapadalas na yata ang pagpunta ko rito. Para naging regular customer na yata ako." Anito, tinaasan niya ito ng kilay habang nagtatala sa chart. "Hindi ito coffee shop na pwede kang dumayo kahit kailan, James. Mas mabuti kung hindi ka na bumalik dito bilang pasyente. Mas gusto kitang makita sa labas na buhay at walang galos." "Overtime delivery kasi. Malakas ang ulan pero sayang ang kita. Lalo na't doble ang bayad kapag ganitong panahon." "Overtime? Sa lakas ng ulan na yan? Delikado yan, James." "Para sa tuition ng kambal." Sagot nito. "Alam mo bang delikadong ginagawa mo? Pwede kang mamatay sa ganitong paraan." "Alam ko, Doc. Alam ko." Sagot nito na mahinahon. "Pero ginagawa mo pa rin." Ganun talaga kapag may anak, Doc. Gagawin mo lahat para sa kanila. Kahit gaano pa kahirap o kadelikado. Bago pa siya makasagot o makapagbitiw ng anumang salita, may narinig siyang maliit na boses mula sa pintuan. "Papa!" Napalingon siya sa pinanggalingan ng boses. Nakatayo doon sina Jaden at Jay sa pintuan ng ER. Parehong basang-basa ang mga ito. "Anong ginagawa niyo rito? Ba't kayo nandito?" Tanong ni James. Lumapit ang dalawang bata sa stretcher. "Nabalitaan namin kay Kuya Gerd sa kanto na naaksidente ka daw po," sabi ni Jay habang nakatingin sa sugat ng ama. "Natakot kami, Papa. Hindi ka umuwi at tumatawag." Dagdag ni Jaden. "Bakit kayo nandito? Sino kasama niyo?" Tanong niya sa kambal ng mahinahon. "Sumakay po kami na tricycle papunta rito." Sagot ni Jay ng walang pag-alinlangan. Napapikit siya sandali at pinipigilan ng sarili na mapabuntong hininga sa pag-alala. Delikado ang ginawa ng mga ito, lalo na sa ganong panahon. "Hindi pwede yon. Delikado maglakad o sumakay mag-isa sa ganitong lakas ng ulan." Lumapit si Carol sa kanya at bumulong. "Dok, tinanong ko na po yung mga bata. Mukhang walang ibang guardian o kamag-anak na pwedeng tawagan ng mga bata." Napatingin siya ulit kay James. "Totoo ba yon, James? Wala talaga kayong ibang kakilala o kamag-anak dito?" Tanong niya. Napakamot sa ulo ang lalaki. "Pasensya na po, Doc. Wala kasing mapag-iwanan. Yung kapitbahay namin wala rin sa bahay at ayoko namang mga abala." "Papa, okay lang ka ba talaga? Masakit ba?" Tanong ni Jaden habang mahigpit na hawak ang kamay ng ama. "Okay lang ako, anak. Wala to. Konting gasgas lang." Sagot na lalaki. "Hindi ka muna pwedeng magtrabaho, James. Magpahinga ka muna." Sabi niya ng seryoso. "Ano?" Gulat na tanong nito.
Kailangan mong magpahinga ng ilang araw. May muscle strain ka sa likod at braso at may konting concussion dahil sa pagkakatama ng ulo mo. Kailangan mong maobserbahan dito sa ospital at pagkatapos ay magpahinga sa bahay. Bawal ka magmaneho. Napakamot sa ulo ang lalaki. Dok, paano mga bata? Napatingin ng kambal sa kanya. Alam niyang wala talagang ibang tao na makakatulong sa mga ito ngayon. Siya na lang ang pwedeng umalalay. Sa ngayon, ako muna bahala sa kanila. Huwag kang mag-alala. Nanlaki ang mata nito sa gulat. Dok, hindi mo naman kailangan. Lumapit siya sa dalawang bata at yumuko para magpantay ang kanilang mga mata. Kayo muna yung sasama sa akin sa staff lounge habang nagpapagaling ang papa niyo. Doon muna kayo matutulog at kakain hanggang sa makali siya rito. Talaga po, Dok? Tanong ni Jay. Temporary guardian muna ako. Napangiti ang kambal at naghiyawan sa tuwa. Yay! Salamat po, Dok! Sigaw ni Jayden. Dok, talagang hindi mo kailangan gawin to. Masyado nang malaking abala to sa'yo. Wika ni James. Doctor's order, James. At bilang doktor mo, utos ko na huwag kang mag-alala sa kanila. Ako na bahala. Kailangan mong magpagaling. Sabi niya rito. Samantala, hinila ni Jayden ang manggas ng kanyang scrub suit. Dok! Tawag nito sa kanya. Oh, ano yon? Tanong niya. Gumiti ang bata ng malapad. Sabi ko na nga ba, magiging girlfriend ka ni Papa. Ito na inaalagaan mo na kami. Napahinto siya sa sinabi nito. Napailing siya habang pinipigilan ng sariling matawa. Masyado kayong advance mag-isip pa. Ilang araw na lumipas mula nang maaksidente si James. Hindi naman malala ang mga sugat at pinsalang tinamo nito. Pero kailangan pa rin magpahinga ng ilang araw bago bumalik sa pagtatrabaho at pagmamaneho. Pagkatapos ng mahabang duty niya sa ER, diretso siyang dumadaan sa stop lounge kung saan madalas naghihintay sina Jayden at Jay. Doon niya pinapakain ng mga ito at minsan ay tinuturuang gumawa ng school assignments. Dok, tawag ni James nang mapadaan siya sa ward ito. Ano na naman yon? May masakit ba o naghahanap ka lang ng atensyon? Nakaupo ang lalaki sa kama habang dahan-dahang kumakain ng lugaw na dala ng nurse. Napansin mo ba na lagi kang dumadalaw dito? Parang araw-araw mo na akong binibisita. Patient monitoring yan, James. Parte ng trabaho ko na siguraduhin maayos ang lagay ng mga pasyente ko. Huwag ka masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Sigurado ka ba? Baka naman namimiss mo lang ako. Lumapit siya sa side table para suriin ang chart ito. BP normal, pulse rate stable, wala nang hilo pagkahilo. Mabilis niyan tanong. Konti na lang, Dok. Minsan na lang. Kung nagsisinungaling ka para lang tumagal ang stay mo rito at makaiwas sa trabaho, pauwiin kita ngayon mismo. Marami pang ibang pasyente ang mas nangangailangan ng pwesto dito. Natawa ito sa seryosong tono niya. Grabe naman si Doc. Parang ang sama ako na. Concern lang naman ako eh. Concern? Oo, sa temporary guardian ng mga anak ko. Baka naman nai-stress ka na sa kanila. Masyado kang papansin. Mag-focus ka na lang muna nga sa pagpapagaling mo. Hindi totoo naman. James? Oh, kung hindi ka titigil sa pangungulit at mga asar, ililipat kita sa ward na puno ng matataray na nurse. Natawa ito na malakas sa banta niya. Scary naman ang Doc ko. Sige na, tatahimik na ako. Biglang bumukas ang pinto at pumasok sina Jayden at Jay na hinihingal at may hawak na plastic bag na puno ng biscuits. Doc! Papa! Sigaw ng dalawa sabay takbo papasok. May pasalubong kami! Sabi ni Jayden at iniangat ang hawak na plastic. Para kanino yan? Sa akin ba? Pabiro niyang tanong. Siyempre, para kay Papa. Sagot ni Jay sabay iling, tapos ay lumapit sa kama ng ama. Tinignan ng kambal si James na parang ilang taon ang mga itong hindi nagkita. Papa mismo na ba kami? Tagal naming nawala Sabi ni Jayden. Napakamot si James sa ulo habang nakangiti. 3 hours lang tayo hindi nagkita, anak. Hindi naman ganun katagal. Oo nga, pero boring dito kapag wala kami. Wala makakausap si Papa kundi si Doc sa seryoso lagi. Sabi ni Jay. Natawa siya habang pinagmamasdan ng tatlo. Ramdam niya ang init at saya sa pagitan ng mga ito at hindi niya maiwasang mainggit ng kaunti. Pagkatapos ng ilang minutong kwentuhan at tawanan, lumabas sandali ang kambal para bumili ng juice sa vending machine na nasa dulo ng pasilyo.
Habang nag-aayos si Jasmine ng mga gamit, napansin ang litrato na nakapatong sa side table. Isang larawan ng kambal nung mas bata pang mga ito. Pareho nakangiti at mukhang masaya. Napakunutan noon niya habang tinititigan ng litrato. James? Oh, ano yon? Sagot nito habang tinatapos ang pagkain. May tanong ako. Tintigan niya palalo ang litrato. Kinukumparang itsura ng mga bata sa itsura ni James. Hindi ako tsismosa, pero curious lang talaga ako tungkol sa background nila. Lalo na't mag-isa mo silang pinalaki. Medyo complicated ang kwento, Dok. Subukan mong ikwento, makikinig ako. Huminga ng malalim si James bago nagsimula. May ex ako noon. Girlfriend ko siya na ilang taon. Girlfriend? Ibig sabihin, hindi kayo kasal? Oo, hindi kami kasal. Mayaman siya, galing sa sikat na pamilya. Interesting. Ituloy mo. Ang problema, hindi siya mabuntis. Ilang taon kaming sumubok, pero wala talaga. Gustong-gusto niya talaga ng anak, kaya nag-decide kami na subukan ng surrogacy. Magpa-surrogate. Napakurap siya at medyo nagulat sa narinig. Wait, surrogate? Ibig sabihin, may ibang babae na nagdala sa kanila sa sinapupunan? Oo, IVF ang ginawa namin. Ginamit ang egg cell niya at sperm ko. Tapos nilipat sa surrogate. Kaya biologically, sa amin galing ang kambal. Pero ibang babae nanganak sa kanila. Pero habang buntis pa ang surrogate at malapit ang mga anak, nakahanap ng ibang girlfriend ko. Nakahanap siya ng ibang lalaki na mas pasok sa standard ng pamilya niya. Seriously? Ganun lang kadali para sa kanya yon? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niyo? Yes, ganun lang. Bigla na lang siya nagbago ng isip at umalis. Classic rich girl problem nga naman. Akala ko sa pelikula lang nangyayari yun. Siguro nga. Ano nangyari sa kambal nang umalis siya? Anong ginawa mo? Iniwan niya, ayaw na niya, sabi niya ayaw na niya maalala ang lahat, pati ang mga bata. Natahimik siya. Ramdam niya ang bigat ng pinagdaanan ni James. Pero ikaw, hindi mo sila iniwan. Ako na lang nag-alaga, sila na lang meron ako. Mag-isa? Walang tumulong sa'yo? Oo, mag-isa ko silang pinalaki simula nung baby pa sila. Walang ibang tumulong, kundi ako lang. Hindi ka natakot? Alam mo naman na mahirap pagpalaki ng bata, lalo na ng kambal, na mag-isa. Natakot? Hindi ko alam kung kakayanin ko. Kung mapapakain ko pa sila na maayos, kung mapapag-aral ko sila. Pero kapag nakita mo ng anak mo, pag nakita mo silang buhay at humihinga, wala ka ng choice. Gagawin ng lahat para sa kanila. Kahit gaano pa kahirap, sila naging lakas ko. Sa unang tingin, parang simpleng delivery rider lamang ito. Pero sa likod ng ngiti at pagod na mukha, may isang malalim na kwento at malaking puso para sa mga anak nito. May kung anong bigat at init na naramdaman siya sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Dok, tawag nito sa kanya nang tumahimik siya saglit. Ano? Bakit parang ini-interrogate mo ko? Parang pulisan nagtatanong ah. Napailing siya at bumalik sa realidad. Professional curiosity lang yan. Bilang doktor, kailangan ko ring malaman ang background ng pasyente ko para maunawaan ko ang sitwasyon nila. Sure ka ba ang professional curiosity lang? Tumaas ang kilay niya sa pangungulit ito. Anong ibig mong sabihin? Ngumisi si James. Concerned ka lang talaga sa akin, di ba? Aminin mo na. Napabuntong hininga siya at tumayo na para ayusin na magkamit. Huwag kang assuming, James. Bumalik ka na sa pagpapahinga mo. Totoo naman ramdam ko. Baka biglang magbagong isip ko at ilipat ka na talaga sa ward. Natawa ito na malakas sa banta niya. Biglang bumukas ang pinto at bumalik ang kambal na may dalang tigisang juice box. Papa! Dok! Sigaw ng mga ito. May chismisan ba rito? Bakit parang seryoso kayo nag-uusap? Tanong ni Jay habang nakatingin sa kanilang dalawa ng may pagdududa. May secret meeting ba kayo? May pinag-uusapan bang hindi namin dapat malaman? Dagdag ni Jayden habang nakangisi. Napailing na lang siya sa sinasabi ng mga ito. Ang kulit niyo talaga. Wala kaming pinag-uusapan. Nagtatanong lang ako kay Papa niyo tungkol sa kalagayan niya. Sabi ko na nga ba? Bulong nito kay Jay na sapat lang para marinig niya. Anong pinagsasasabi niyo dyan? Tanong ni James sa mga anak. Ang ibig sabihin namin, magiging pamilya tayo balang araw. Totoo yan, no, Papa? Dagdag pa nito. Halos mabulunan na lalaki sa iniinom na tubig na marinig yon.
Napailing siya tumawa na malakas sa reaksyon ni James at sa sinabi ng mga bata. Ang aga niyong mangarap masyado pa kayong bata para magplano ng ganyan. Sa parehong araw, nakaupo si Jasmine sa harap ng lumang desktop. Ang mga mata niya ay nakapako sa screen habang sinusuri ang ilang lumang digital files. Hindi naman niya talaga plano ang paghahalungkat ng mga lumang records. Nagsimula lang yon sa simpleng curiosity na biglang sumagi sa isip niya. Kanina kasi, habang kausap niya si James, nabanggit ito ang isang detalye na hindi niya mawala-wala sa isip niya. Dito rin sa ospital, ipinanganak ang kambala. Sabi nito kanina. Mula nung nabanggit ito yon, hindi na yun nawala sa isip niya. Parang may kung anong puwersa na nagtulak sa kanya para alamin ang higit pa tungkol sa nakaraan ng dalawang batang unti-unting nakukuha ang loob niya. Ngayon, hawak niya ang mouse habang pinagmamasdan ng screen. Okay, 7 years ago. Mahina niyang bulong sa sarili habang tinatype ang approximate na taon at buwan sa search bar. Ilan sandali pa, lumabas ang ilang lumang medical records sa screen. Isa-isa niyang binuksan ang mga yon. Binabasa mga detalye ng dahan-dahan hanggang sa may isang pangalan at kaso ang biglang pumukaw ng buong atensyon niya. Delivery case. Emergency C-section. Napakunot ang kanya noo. May kung anong kaba na biglang bumalot sa dibdib niya. Binuksan niya ang detalye ng record na yon. Unti-unting bumagal ang tibok ng kanyang puso habang binabasa ang bawat impormasyon na nakasulat sa screen. Sa ilalim ng record, may nakalagay na pangalan ng attending resident doctor na nag-handle ng kaso. Nanigas ang buong katawan niya. Dahan-dahan niyang binasa na kasulat. Parang ayaw maniwala ng mga mata niya sa nakikita. Resident on duty, Dr. Jasmine L. Rivera. Para siya napako sa kinaupuan. Hindi siya makagalaw kahit isang pulgada. Sa ibaba ng record ay may isa pang linya na nagpatigil sa kanyang paghinga. Outcome: maternal death due to complications. Napapikit si Jasmine sandali. Hinayaan niya ang sarili na maramdaman muli ang bigat na naramdaman niya noong gabing yon. Hindi niya inaasahan yon. Hindi niya inaasahan na ang record na binabasa niya ngayon ay konektado pala sa dalawang batang kasalukuyan tumatakbo at naglalaro sa hallway ng ospital. Hindi niya kailangang balikan ang nakaraan. Alam niyang hindi iyon aksidente na nahanap niya ang record. Alam niyang iyon ang isa sa mga kaso na matagal na niyang pilit kinakalimutan. Isang gabing pilit niyang binubura sa alaala, pero nandyan pa rin pala. Sa sandaling yon, may kumatok sa pinto ng records room na pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Doc, bumukas ang pinto at sumilip si James mula sa labas. Nandito ka pala, hinahanap ka ng kambal. Kanina pa sila naglalakad sa pasilyo, naghahanap sa'yo. Sabi nito sabay pasok sa loob. Agad sinara ni Jasmine ang file sa screen at binuksan ng isang generic na report para pagtakpan na nakita niya. May kailangan lang akong i-check na records. May namiss kasi ako sa isang file. Sagot niya na mabilis. Lumapit ito at sumandal sa gilid ng mesa. Workaholic ka talaga, Doc. Kahit kailan hindi nagbabago. Kahit may pagkakataon na magpahinga, trabaho pa rin ang inuuna. Hindi siya agad sumagot. Tahimik lang siya nakatingin sa lalaki. Habang ang isip niya ay gulong-gulo sa nalaman. Mukha napansin na lalaki ang pananahimik niya. Doc, okay ka lang ba? Parang may mali May problema ba sa records? Tanong nito nang may pag-aalala. James. Oh, ano yun? Dito ba sa ospital? Ipinanganak ang kambal? Sigurado ka? Tanong niya ulit, kahit alam na niya ang sagot. Oo, dito talaga. Dito ko sila una nakita. Dito rin sila inalagaan nung baby pa sila. Sino ang surrogate mother? Kilala mo ba siya? Nakita ko lang siya ilang beses noong nagpapa-check up siya sa clinic. Pero hindi kami naging malapit. Puro formal lang ang usapan namin. Hindi? Oo. Tapos nung mga anak na siya. Tumigil ito sandali. Hindi na siya nakalabas ng ospital. Alam mo na yun, di ba? Nabanggit ko na. Hindi niya sinabing alam na niya ang buong detalye. Hindi rin niya sinabing siya ang resident doctor na nasa ER at operating room ng gabing yun, na siya ang pilit na lumaban para mailigtas ang buhay ng ina ng mga sanggol.
Alam mo ba kung ano yung eksaktong nangyari nung gabing yun? Umiling ito. Hindi masyado. Sabi lang nila complication daw sa panganak. Biglaan at malala. Wala na raw magagawa mga doktor nun. Hindi ko nga alam kung paano mag-react nun eh. Ang gulo ng nararamdaman ko. Bakit? Kasi dalawang bagay ang sabay na nangyari. Masaya at lungkot. May dalawang sanggol akong hawak na buhay na pinangarap ko. Tapos may isang taong namatay dahil sa proseso ng pagdadala sa kanila. Parang ang bigat sa pakiramdam, alam mo yun? Complication yon. Isang bagay na hindi inaasahan at hindi kontrolado ng kahit sino. Doc mode ka na naman. Lagi may paliwanag na medikal. Pero salamat nakakagana ang loob marinig galing sa'yo. Hindi siya sumagot. Tahimik lang siya nakaupo habang ang isip niya ay naglalaro sa pagitan ng nakaraan at ng kasalukuyan. Pagkaraan ng ilang segundo, nagsalita ulit si James. Pero kahit ganun, nagpapasalamat pa rin ako sa mga doktor nun sa lahat ng ginawa nila. Bakit? Kasi kung hindi nila dahil sa kanila, kung hindi dahil sa pagpupumilit nila, baka pati ang kambal wala rin. Kaya salamat sa kanila kahit hindi ko sila kilala. Tama. Ginawa lang nilang trabaho nila. Actually, hindi ko nga alam kung sino yung doktor na nag-handle ng case na yun eh. Gusto ko sana magpasalamat ang personal pero hindi ko alam kung sino yung lalapitan ko. Nagbaba siya ng tingin. Maraming doktor ang involved sa ganyang kaso, James. Hindi lang isa. Lahat sila'y nagtulungan. Siguro nga, basta sa akin, salamat pa rin sa kanilang lahat. Maya-maya ay may narinig silang malakas sa boses mula sa hallway. Doc Jasmine! Si Jaden yun. Ate Doc, nasan ka na? Tanong naman ni Jay. Nakita niya na pangiti si James. Hinahanap ka na ng mga anak ko. Sabi ko naman sa'yo hindi ka matatakasan ng mga yan. Tumayo siya mula sa upuan. Huminga siya ng malalim bago tumingin dito. Halika na, baka magtakbuhan na naman sila sa hallway at may masagi pa. O baka mapagalitan sila ng ibang staff. Naglakad silang dalawa palabas ng records room. Pagdating nila sa koridor, agad silang sinalubong ng kambal na parang dalawang maliliit na kidlat na tumatakbo papalapit sa kanila. Doc! Sigaw ni Jay habang kumakaway. May nakita kaming vending machine sa kabilang building. Ang daming chocolates doon. Dagdag ni Jaden na halos tumatalon sa tuwa. Napailing na lang siya habang nakangiti. Hindi kayo pwedeng bumili ng maraming chocolate bar. Sobrang tamis no, sasakit ang tiyan nyo. 3 po, kasi 2 kami, tig-isa tapos isa para kay Papa. Dagdag ni Jaden. 2 lang, tig-isa kayo, wag na magreklamo. Makaraan ng ilang araw, tuluyan ang nakalabas ng ospital si James. Hindi na rin ito kinakailangan magpabalik-balik para sa follow-up check-up at obserbasyon. Isang hapon, matapos ang duty ni Jasmine, naghihintay siya sa labas ng ospital habang inaayos ang strap ng kanyang bag. Pagod ang buong katawan niya mula sa mahabang oras ng trabaho. Ngunit maliwalas at preskong hangin dahil katatapos lang ng ulan na nagbigay ng kaunting ginhawa sa pakiramdam niya. Biglang may tumigil na motorsiklo sa harap niya. Pamilyar ang itsura ng helmet at ang motor. Kaya alam na niya agad kung sino yun kahit hindi pa ito nagsasalita. Doc. James. Inangat ito ang visor ng helmet at ngumiti. Free ka ba ngayon? May oras ka ba? Tinaasan niya ito ng kilay. Anong kailangan mo? May problema ba sa mga bata o sa'yo? Date. Diretso at walang paligoy-ligoy ang sagot nito. Hindi ako pumapayag sa date, James. Alam mo yan. Dinner lang naman. Mabilis lang. No. Coffee na lang? Kahit 30 minutes? James? Oh. Hindi. Tumawa ito ng mahina. Doc, hindi ka pa nga nakakarating sa pinaka-exciting na part ng plano ko. Suko ka na agad. Ano pa bang meron? Ano pang idadagdag mo dyan? Road trip. Napatingin siya sa motorsiklo nito, saka bumalik ang tingin sa mga mukha nito. Sa motor? Naaksidente ka na nga dyan, di ba? Oo, bakit? Takot ka ba? James, mukhang hindi pa tuluyang gumagaling ang utak mo. Delikado. Fully recovered na ako, promise. Delikado pa rin. Ngunit bago pa siya makasagot o makapagbitiw pa ng ibang salita, may 2 maliit na boses ang sumigaw mula sa gilid ng kalsada na parang mga taga-suporta na bilang sumulpot. May kasama itong isang ginang, yun yatang kapitbahay na sinasabi ni James. Doc Jasmine! Napalingon siya. Nakatayo doon sina Jaden at Jay.
Pareho nakangiti at mukhang excited na excited. Dok, sumama ka na kay Papa, please po. Sabi ni Jay habang kumakaway. Sumama ka na po, Dok. Mag-enjoy ka naman. Dagdag ni Jaden habang nakangisi. Napapikit si Jasmine. Ito na naman ang mga ito, ang pambansang taga-udyok ng ama. Hindi ako pwedeng, Promise po, Dok. sabad agad ni Jay bago pa siya makatapos. Kami nang bahala sa lahat. Behave po kami. Paano kung mag-away kayo habang wala kami? Tanong niya sa mga ito. Hindi kami mag-aaway, pangako. Sagot ni Jaden ng mabilis. Bakit? Paano niya sisiguraduhin? Kasi may video game kami. Maglalaro lang kami, hindi kami mag-aaway. Sagot nito ng seryoso. Ang bilis niyang makipagkasundo ah. Basta may laro, wala nang away. Ngumisi si James habang nakasandal sa motor at nakatingin sa kanila. Told you, may pressure talaga kapag kasama sila. Wala kang kawala. Tinignan niya ito na masama. Ginagamit mo mga anak mo para pilitin ako. Daya mo ah. Alam niyang talo na siya. Tumingin siya sa kambal na nakatingin sa kanya ng may pag-asa, saka kay James na naghihintay ng sagot. Hanggang saan lang to? Hindi tayo pwedeng lumayo na sobra ha. Quick ride lang, Dok. Saglit lang. Hindi lalayo, promise. Sagot na lalaki. Ay fine, sige na nga. Pero kung mapagalitan ako, ikaw ang sisisihin ko. On call kasi siya ng araw na yon. Kapag kailangan siya sa ospital ay nangako siyang babalik siya. Makalipas ang ilang minuto, nakasakay na siya sa likod ng motorsiklo ni James. Nakasuot siya ng extra helmet na ibinigay nito na medyo maluwag pero sapat na para protektahan siya. Ready? Tanong ni James habang hawak ang manibela. Hindi. Sagot niya ng prangka at medyo kinakabahan pa rin. Too late. Palis na tayo. Umandar ang motor ng dahan-dahan at nagsimula silang umalis sa parking lot ng ospital. Sa simula ay mahigpit ang kapit ni Jasmine sa gilid ng upuan. Hindi siya makampante at medyo takot lalo na't naaalala niyang aksidente nito. Dahan-dahan lang ha, huwag kang magmamadali. Paalala niya. Oo naman, safe driver ako, promise. Sagot naman ito. Habang lumalayo sila sa sentro ng lungsod, napansin niya na nagiging mas presko at malamig ang hangin na tumatama sa mukha at katawan niya. Unti-unting napapalitan ng mga matatayog na puno at malalawak na bukirin ang mga matatayog na gusali at siksikang kalasada na sanay na siya makita. James, hindi mo sinabi na lalabas tayo ng city. Akala ko dito lang sa paligid. Sabi niya. Surprise nga eh. Gusto kong makita mo to. Kapag ako tinawagan at hindi makabalik agad, kasalanan mo talaga. Tumawa si James sa malakas. Worth it naman siguro to, Doc. Maniwala ka sa akin. Pagkalipas ng ilang minutong biyahe, huminto sila sa isang maliit na tindahan sa gilid ng kalsada. Isang simpleng lugar na may mga plastik na mesa at upuan. At mula roon ay tanaw ang malawak na bukirin na kulay berde at kahel na langit dahil sa papalubog na araw. Tinanggal ni Jasmine ang helmet at inayos ang buhok na medyo nagulo. Humaplos agad sa mukha niya ang malamig at preskong hangin na nagbigay ng kakaibang ginhawa sa kanya. Wow! Mahina niya sabi habang pinagmamasdan ng paligid. Hindi niya akalaing may ganoong lugar na malapit lang sa lungsod. Ngumiti si James habang nakatingin sa reaksyon niya. Hindi mo yata madalas makitang ganito. Lagi ka na lang kasing nasa loob ng ospital. Umupo sila sa isa sa mga maliit na mesa sa labas. Lumapit agad ang tindera na may dalang menu. Ano pong order niyo? Tanong nito. 2 halo-halo po, yung special. Sabi ni James. Hindi ako kumakain ng halo-halo sa random na lugar, James. Alam mo yan, minsan nga sa ospital, pinapa-investigate ko pa kung saan galing ang kinain ng pasyente kapag may stomach pain. Pabulong na sabi niya rito. Dok, malinis dito at dito pinakamasarap ang halo-halo sa buong lugar na to, promise. Hindi ka pa rin sigurado. Natawa ito na malakas. Relax ka lang, dito ako kumakain palagi kapag napapadaan ako dito. Wala kang makukuha ang sakit, panalo ka pa, subukan mo lang. Pagdating ng halo-halo, nag-atubili pa siya sandali. Pero nang matikman niya yon, ay napangiti siya ng hindi namamalayan. Ang tamis ng gatas, ang lamig ng yelo at ang sarap ng mga sangkap ay perpekto para sa mainit na hapon. Masarap pala, akala ko hindi. Pag-amin niya na nakangiti.
O sinasabi ko sa'yo hindi kita dadalhin sa lugar na hindi masarap ang pagkain. Tahimik silang kumain sandali. Ninanamnam ang pagkain at ang ganda ng paligid. Maya-maya ay nagsalita si James. Doc, kailan ka huling nag-enjoy? Yung talagang walang iniisip na trabaho, walang pasyente, walang problema. Napahinto siya sa pagkain. Hindi agad siya nakasagot. Napatingin siya sa malawak na bukurin sa harapan nila, sa mga puno na sumasayaw sa hangin. Huminga siya ng malalim. Pilit inaalala kung kailan ang huling beses na naramdaman niya ang ganong gaan. Hindi ko na maalala. Ang tagal na siguro. Para nakalimutan ko na kung paano mag-enjoy ng ganito. Ngumiti si James. Good. Bakit good? Because ngayon, ginagawa mo na ulit. Ngayon, nag-enjoy ka na ulit. At sana, mas madalas pa tayo makagawa ng ganito mga alaala. Natawa siya sa sinabi nito. Naramdaman ang pag-init ng pisngi niya. Pagbalik nila sa motor para umuwi, mas magaan ang pakiramdam niya. Hindi na siya mahigpit na nakakapit sa gilid ng upuan. Sa halip, nakahawak na siya sa balikat ni James habang tumatawa sa hangin na dumadampi sa kanyang mukha. Nararamdaman niya ang bilis ng hangin pero hindi natakot. James! Sigaw niya para marinig siya sa kabila ng ingay ng motor. Oh, Ang bilis mo naman, dahan-dahan lang! relax ka lang, safe naman tayo. Tumawa siya ng malakas. Hinahaya ng sarili na maramdaman ang saya ng sandaling yun. Ilang araw matapos ang kanilang road trip, tila may kakaibang gaan pa rin sa pakiramdam ni Jasmine tuwing naaalala niya ang araw na yon. Hindi niya akalaing may mga sandali pa lang kaya niyang tumawa ng walang iniisip. Ngunit tulad ng maraming bagay sa buhay niya, hindi rin nagtagal ang katahimikan. Matapos ang duty niya sa ER, dumaan siya sa records room upang kunin ang ilang dokumentong kailangan sa isang administrative report. Naghahanap siya ng tamang file sa mga lumang cabinet. Habang inaayos niyang isang makapal na folder mula sa itaas ng shelf, may isang manipis sa sobre ang nahulog mula sa pagitan ng mga dokumento at nahulog sa sahig. Napakunutan noon niya. Pinulot niya yon at tinignan ng harap. Isa yung lumang medical file at may nakasulat na pangalan. Sandali siya natigil nang mabasa niya yon. Iyon ang pangalan ng surrogate mother ng kambal. Hindi niya inaasahan na may natira pang dokumento tungkol sa babaeng iyon sa lugar na iyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob ay may ilang papel na tila bahagi ng isang lumang medical research program. Napabuntong hininga siya habang binabasa ang header sa itaas ng unang pahina. Fertility Assistance Program. Experimental Donor Study. Unti-unti siya napaupo sa silyang nasa harap ng mesa. May code number sa tabi ng impormasyon ng donor at ang code na yon ay pamilyar. Dahil iyon ang parehong code na ginamit sa isang research program na sinalihan niya nung siya'y batang doktor pa lang. Isang volunteer medical study kung saan hinikayat ang mga medical professionals na mag-donate para sa agham. Isang program kung saan nag-donate siya ng kanyang ova cells bilang bahagi ng fertility research. Napahawak siya na mahigpit sa gilid ng mesa para hindi siya matumba. Unti-unti niyang binasa ang sumunod na linya. Hindi. Posible to. Hindi pwede. Ang kambal ay nagmula sa ova na minsan niyang ibinigay sa isang experimental study. At ang babaeng namatay sa ER ng gabing yun, ang naging surrogate na nagdala sa pagbubuntis sa mga anak ni James. Doc? Pumasok si James. Mukhang kadarating lang nito mula sa trabaho. Basa pang buhok, marahil dahil sa ulan sa labas at nakasuot pa ng riding jacket na medyo maputik. Nandito ka pala, hinahanap kita sa ER. Sabi nila dito ka raw dumaan. Hindi man lang siya makaimik dahil sa natuklasan, kaya agad siya napansin ni James. Okay ka lang? May masakit ba o may problema? May pag-aalala nitong tanong. Hindi agad siya nakasagot. Tahimik lang siya nakatingin sa file na hawak niya. Lumapit ang lalaki sa mesa. Doc, ano yung hawak mo? Inabot niya ang file sa lalaki. James, may kailangan tayong pag-usapan. Isang bagay na mahalaga. About saan? Sa kambal. Biglang naging seryoso at puno ng pag-alala ang mukha nito. May nangyari ba? May problema ba sa kanila? Nasaan sila? Naroon ang kambal sa ospital dahil tila natuwa mga itong tumambay doon kapag naroon siya.
Pinayagan niya mga ito basta magbibihib ang mga ito at hindi makakaistorbo sa ibang staff ng hospital. Umiling siya agad para pakalmahin ito. Hindi, okay sila. Pero may nalaman ako. Isang bagay na hindi natin inaasahan. Bago pa siya makapagsalita muli o may paliwanag ang lahat, nagsalita si James. Actually, may nalaman din ako kanina. May tumawag sa akin. Ano yun? Sino tumawag? Tinawagan ako ng ex ko kanina, yung nanay ng kambal sa papel. Bakit? Ano sinabi niya? May sinabi siya tungkol sa surrogacy. Tungkol sa kung paano nabuo ang kambal. Hindi pala egg cell yung ginamit nun. Akala ko kasi sa kanya galing lahat, pero nagkamali pala ako. Donor egg daw, hindi sa kanya galing ang itlog. Alam ko. Napakunutan noon ito. Paano mo nalaman? Sinabi rin sa'yo ng agency o ng kung sino? Itinuro niyang file na hawak niya. Tito, nandito ang lahat ng detalye sa file na to. Binasa ni James ang dokumento. Habang lumilipas sa mga segundo, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Ang ibig sabihin nito, Nagbaba ng tingin si Jasmine. Ako ang egg donor. Ako ang pinagmulan ng egg cell na ginamit para mabuo ang kambal. Dagdag niya sa sasabihin dapat ito. Para silang parehong napako sa kinatatayuan. Walang gumagalaw at walang nagsasalita. Dok, ibig mong sabihin, Gulat ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Biologically, ano ko sila? Anya, napahawak si James sa ulo. hindi ko inaasahan to. Ni minsan hindi pumasok sa isip ko na ganito mangyayari. Kahit sa panaginip, hindi ko inakalang ganito ang magiging connection natin. At ikaw din ang doktor nung ipinanganak sila nung gabing yun. Ikaw nagligtas sa kanila. Oo, ako ang attending resident noon. Grabe, ang gulo ng tadhana, ano? Parang may nagplano talaga. Napahawak siya sa gilid ng mesa para suportahan ang sarili. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag to. Parang hindi totoo. Parang eksena lang sa pelikula. Dok, parang mas lalo lang naging komplikado ang buhay ko. Pero sa kakaibang paraan. Alam ba ng ospital? Lalabas ba ito sa records nila? Research file ito, James. Confidential ito at naka-archive. Maliban na lang kung hahalongkatin ng tao. Hindi ito basta-basta makikita. At dahil anonymous donor ako noon, wala pa nakakaalam na ako yun maliban sa akin at ngayon sa'yo. Pero kahit ano pa man ang sabihin ng file na yan, ikaw ng pinakamalapit na bagay na meron ng mga anak ko sa isang ina. Ikaw nag-alaga sa kanila. Ikaw nagpasay sa kanila. At higit sa lahat, ikaw nagligtas sa buhay nila nung ipinanganak sila. Para sa akin, sapat na yun. Ilan linggong lumipas matapos silang matuklasan ang katotohanan tungkol sa kambal. Hindi naging madali para kay Jasmine na tanggapin ang lahat. Sa bawat pagkakataon nakikita niya sina Jaden at Jay na tumatakbo papunta sa kanya. May kakaibang kirot at saya na sabay niyang nararamdaman. Hindi niya inaasahan na ang dalawang batang minsan niyang iniligtas sa ER ay may bahagi pala ng sarili niya. Ngunit mas lalo niyang hindi inaasahan ang sumunod na pangyayari. Isang hapon ay dumaan siya sa bahay ni James upang kamustahin ang kambal. Pagbukas pa lang ng pinto, bigla siyang sinalubong ng dalawang bata. Mami! Sigaw ng mga ito habang tumatakbo palapit sa kanya. Napahinto siya sa kanyang kinatatayuan. Yumakap agad si Jay sa kanyang baywang, habang si Jada naman ay kumapit na mahigpit sa kanyang braso. Mami, tignan mo! Nakagawa kami ng drawing! Sabi ni Jaden at iniabot ang isang papel na puno ng makukulay na guhit. Nanlaki lalo ang mga mata niya. Sandali, sandali. Ano sinabi niyo? Mami! Ulit ni Jaden na parang normal lang natawag yun sa kanya. Lumabas si James mula sa kusina habang may hawak na sandok. Tila narinig ang nangyayari. Ngumisi ito habang pinagmamasdan silang tatlo. Tinawag ka na naman nilang mami? James, ikaw ba nagturo nito sa kanila? Hindi si Rian mismo. Araw-araw na lang silang ganyan simula nung madalas kang dumalaw. Seryoso? Lumapit si Jay sa kanya at hinawakan ng kanyang kamay. Dok, ay, mami pala. May dugo ka naman sa amin, di ba? Sabi ni Jaden na parang simpleng bagay lang ang sinasabi nito. Practice lang naman po, mami. Ay, Doc Jasmine pala. Sabi ni Jay habang tumatawa. Natawa na rin si James sa sinabi ng bata. Creative talaga ang mga anak ko.
Napailing na lang siya ngunit hindi niya mapigilan ang sariling ngumiti habang pinagmamasdan ng dalawang bata. Matapos ang hapunan at nang makatulog ang kambal, nagsalita si James habang naguhugas sila ng pinggan. Doc, Sagot niya habang nagpupunas ng plato. may gusto kong ipakita sa'yo. Tara, samahan mo ko. Anyaya nito na may kakaibang ngiti sa labi. Tumaas ang kanyang kilay. Saan? Road trip ulit. Magandang view sa pupuntahan natin, pangako. Sagot nito. Hindi naman motor ang gagamitin natin, diba? Ang lamig sa daan kapag gabi na. Gumisi ito. Oo, motor ang gagamitin natin. Pero may jacket ako dito para sa'yo. Huwag kang mag-alala, hindi ka giginawin. Ilang oras ang lumipas, narating nilang isang malawak na lupain sa probinsya. Puno iyon ng mga puno ng mangga, may malawak na damuhan na tila berdeng carpet sa lupa, at isang lumang bahay. Tinanggal ni Jasmine ang helmet at napatingin sa paligid. James, nasan tayo? Ang ganda rito. Sa asyenda namin, dito kami lumaki ng pamilya ko nung bata pa ako. Sagot ni James habang tinatanggal din ang sariling helmet. May hasyenda ka? Talaga? Oo, bakit? May problema ba doon? Delivery rider ka pero may asyenda ka? Parang hindi bagay, no? Biro niya. Family property ito. Hindi lang ako mahilig magyabang o magkwento tungkol dito. Mas gusto ko kasi magtrabaho ng sarili kong sikap. Interesting ka talaga, James. Hindi ka talaga madaling basahin. Naglakad sila papunta sa likod ng bahay kung saan tanaw ang malawak na bukirin at ang pabalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel at nila sa langit. Hanggang sa nagsalita si James. Doc, Bakit? isasabihin ako sa'yo. Seryoso to. Ano yon? Gusto kita. Higit pa sa kaibigan o sa taong tumulong sa mga anak ko. Gusto kita. Derechahang sabi nito. Napakurap siya at medyo nabigla sa sinabi nito. Alam niyang may namumuo sa pagitan nila, pero hindi niya inaasahan na sasabihin yun ni James ng ganong kadirekta. At gusto kong malaman mo na hindi kita pipilitin. Naintindihan ko kung komplikado ang sitwasyon natin, lalo na't may mga anak ako. Kung ayaw mo, hindi ka pa handa, okay lang. Tatanggapin ko yun at mananatili pa rin tayo magkaibigan. Napabuntong hininga siya bago nagsalita. James, may tanong ako sa'yo. Shoot, sagutin ko lahat ang tanong mo. Bakit ako? Maraming iba dyan. Mga babaeng walang ganong responsibilidad o mga babaeng mas may oras. Bakit ako pa na isang doktor na laging busy at may sariling mundo? Napakamot si James sa ulo. Okay, sasagutin ko yan ng tapat. Tumingin ito sa malawak na bukirin bago bumalik ang tingin sa kanya. Una, matapang ka. Nakita ko kung paano ka humarap sa mga problema sa ER. Pangalawa, mabait ka kahit ayaw mong aminin. Minsan ang sungit mo magsalita, pero alam ko na sa puso mong kabutihan para sa lahat. At pangatlo, Napangiti ito na malambi. mahal mo mga anak ko. Hindi mo kailangan gawin yun. Hindi mo sila responsibilidad. Pero ginagawa mo pa rin ang buong puso. Itang bagay na hindi ko makita sa ibang babae. May tanong pa ako, sabi niya. Go, tanong ka lang. Hindi ka ba natatakot? Na komplikadong sitwasyon natin? Na baka mahirapan tayo dahil sa mga bata, sa trabaho ko at sa iba pang bagay? Tanong niya. Napangiti si James. Doc, delivery rider ako. Sanay ako sa komplikadong ruta, sa mga kalsadang hindi diretso, at sa mga aberya sa daan. Pero kahit gaano pa kakomplikadong ruta, basta alam kong ikaw ang pupuntahan ko at ikaw ang kasama ko, handa akong tahakin yun. Isa pa, huling tanong na ito. Grabe, parang interrogation na to Pero sige, sasagutin ko. Natatawang sabi nito. Bakit hindi ka naganap ng ibang babae? Mga babaeng mas madaling mahalin o mga babaeng walang ganong pinagdadaanan? Kasi ikaw nang gusto ko, wala nang iba. Sa dami na nakilala ko, ikaw lang ang nagparamdam sa akin ng ganito. Ikaw lang nagpabago ng mundo ko at ng mundo ng mga anak ko. Kaya hindi ko na kailangan maghanap pa ng iba. Napabuntong hininga siya at tumingin sa langit ng unti-unti nang nagdidilim at lumilitaw ang mga bituin. Pagkatapos ng ilang segundo, bumaling siya kay James at ngumiti ng marahan. Pwede kang manligaw, James. Nanlaki ang mata ng lalaki. Talaga, seryoso ka? Oo, seryoso ako. Pero may kondisyon. Ano yun? Kahit anong kondisyon gagawin ko. Sagot nito na sabik na sabik. Walang pressure. Huwag mong pipilitin ang sarili mo o ako na magmadali. Tayo lang. At kung ano mangyayari, mangyayari. Okay?
Ngumiti ang lalaki ng malawak. Di na, walang pressure pa nga ako. Gagawin ko lahat para patunayan sa'yo na karapat-dapat ako sa'yo at sa tiwala mo. 2 taon ang lumipas. Maaga nagbukas ang maliit na klinika na nakatayo sa gilid ng pangunahing kalsada ng lungsod. Simple lang ang itsura ng lugar, pero maayos at malinis sa bawat sulok. May puting pader na nagbibigay ng preskong pakiramdam. Ilang upuang plastic na nakaayos sa waiting area. At isang maliit na mesa kung saan nakapatong ang isang makintab na nameplate. Hindi naman tuluyang iniwan ni Jasmine ang pagiging doktor sa ospital. On-call pa rin siya sa ER, ilang araw sa isang linggo dahil mahal niya ang pagliligtas ng buhay. Pero ngayon, mayroon na siyang sariling klinika. Isang lugar kung saan mas nakapagbibigay siya ng sapat na oras at atensyon sa mga pasyenteng may hindi emergency na kondisyon. Mga taong kailangan din ng kalinga at gabay sa kanilang kalusugan. Sa loob ng klinika, abala si Jasmine sa pag-aayos ng ilang medical records sa kanyang mesa nang biglang bumukas ang pinto na mabilis. Dok, Napangiti agad siya kahit hindi pa niya nakikita kung sino ang pumasok. Kilala na niya ang boses na yon. Pasok! Pumasok agad ang 2 batang halos magkapareho ang muka at nakasuot ng uniforme. Mami! Sigaw ng mga ito habang tumatakbo palapit sa kanya. Lumapit si Jaden at sumilip sa waiting area. Dok, mami pala. Ang dami ng pasyente mo puno na yung upuan sa labas. Tumingin siya sa direksyon ng pinto kung saan tanaw niya ang ilang pasyenteng naghihintay. Medyo busy nga ngayong araw, maraming nagpapacheck up. Biglang may pumasok na lalaki sa pinto na may dalang 2 paper bag. Lunch delivery para sa pinakasikat na doktor sa lungsod. Sigaw nito ng pabiro. Napalingon agad siya at napangiti na makita si James. Ngumiti ang lalaki habang inilalapag ang mga paper bag sa bakanteng bahagi ng mesa. Special delivery para sa pinaka-busy na doktor sa city. Alam kong hindi ka pa kumakain kaya duman ako. Delivery rider ka pa rin hanggang ngayon? Akala ko ba tapos na yan? Delivery rider ng pamilya ko. Sagot ni James at umupo sa tabi ng kambal na agad namang natuwa. Papa, gutom na kami. Ang tagal niyo pa kasi mag-uusap. Reklamo ni Jay habang nakatingin sa pagkain. Alam ko, kaya kami dala akong pagkain, di ba? Sagot ni James sabay kuha ng isang paper bag at inabot yun sa kanya. Para sa'yo to, Doc. Tinignan niya ang bag bago yun binuksan ng kaunti. Ano to? Sana naman healthy food gaya ng sinabi mo. Siyempre, healthy lunch yan, pandoktor. Sagot nito na may kumpiyansa. Binuksan niya ng tuluyan ng bag at nakita ang laman. James, fried chicken to sabi mo healthy. Protein yan kailangan mo ng lakas para sa mga pasyente mo. Paliwanag nito. Doktor ako James, alam ko kung ano yung healthy at hindi. Alam ko, kaya nga may kasama ring salad yan sa loob, tingnan mo. Wika nito sabay turo sa loob ng bag. Ngunit napangiti rin siya habang kumukuha ng pagkain. Alam niyang pinagtiyagaan nito ang pagbili ng paborito niya kahit pa medyo pasaway sa usapang diet. Habang kumakain sila sa maliit na mesa sa loob ng klinika, binasag ni Jaden ang katahimikan. Mami, Ano yon Jaden? kailan kayo ikakasal ni Papa? Tanong nito ng diretsyo. Halos mabulunan si James at nagsimulang umubo na malakas. Jaden, ano ba yung tanong mo? Ngunit natawa na lang siya habang inabutan ng tubig si James. Dahirek ka talaga wala kang preno. Nagkibit balikat lang si Jaden habang kumakain ng manok. Curious lang naman po. Lahat ng kaklase ko may mama at papa na kasal na. Kami rin gusto namin kayong kasal na. Napailing na lang si James habang pinupunasan ng bibig gamit ang tissue. Wala pang schedule anak, darating din tayo dyan. Pero may plano naman, di ba Papa? Dagdag ni Jay na parang alam na alam ang lahat. Tumingin siya kay James. Talaga? May plano na pala kayo ng hindi ko alam? Ngumisi si James habang nakatingin sa kanya. Sinabi ko naman sa'yo noon pa, seryoso ako sa'yo at sa atin. May plano, oo. Pero gusto ko rin siguraduhin na handa ka rin. Hindi pa nga ako nakakabawi sa pagpapatayo ng klinika na to Ang dami pang gastos at aayusin. Bahagyang lumapit si James at hinawakan ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Tinulungan naman kita at handa akong tumulong pa sa lahat ng bagay. Hindi mo kailangang dalhin lahat mag-isa. Totoo yan. Hindi ko akalain magiging katuwang kita sa pagpapatayo nito. Sa katunayan,
Si James ang tumulong sa kanya sa maraming bagay habang itinatayo niyang klinika. Ito ang naghanap ng magandang lugar na pasok sa budget niya. Ito ang nag-asikaso ng ilang permits at papeles na halos sumakit ang ulo niya. At ito rin ang unang taong nagkabit ng karatulang may pangalan niya sa labas ng gusali ng may labis na pagmamalaki. Tumingin si Jay sa kanilang dalawa. Papa, "Oh, anak," sagot ni James. kapag kinasal na kayo ni Mami, magiging official na ba talaga si Mami na Mami namin? Tanong nito. Official? Ano namang ibig sabihin yan? Yung magiging family na talaga tayo na, hindi na mapaghihiwalay. Yung parang sa ibang family na, nasa cartoons. Paliwanag ni Jay. Napangiti si James. Matagal na naman tayong pamilya mga anak. Hindi naman kailangan ng kasal para maging official yun. Pero darating din tayo doon. Napatingin si Jasmine sa kambal habang kumakain sila. 2 batang minsan dumaan sa kanyang mga kamay. 2 batang hindi niya inaasahang magiging sentro ng kanyang mundo at magbibigay ng kulay sa buhay niya. At sa tabi ng mga ito ay si James, ang lalaking hindi niya planong mahalin. Ang lalaking akala niya ay simpleng delivery rider lang na nagkataong naging bahagi ng buhay niya. Ngunit ngayon, hindi na niya maisip ang buhay na wala ito. Wala ng mga araw na siya lang mag-isa sa lumalaban sa mundo. Okay, napatingin ng 3 sa kanya. Anong okay? Tanong ni James. Kapag handa na tayo, kapag pakiramdam niyo ready na rin ang lahat, sige na, pwede na nating pag-usapan ng kasala. Tumawa ng malakas si Jay at tumalon sa tuwa. Yes! Bining, yes na yan! Sabi sa inyo eh! Makalipas lang ang ilang buwan ay nagpakasal na nga sila. Simple lang yon at intimate pero lubos ang kaligayahan ni Jasmine. Mahal na mahal kita, Doc. Anang kanyang asawa. Sa tinagal-tagal nila ay Doc pa rin ang tawag nito sa kanya. Mahal na mahal din kita, James. Hindi ako showy pero alam kong alam mong mahal na mahal kita. Alam ko, mahal ko. Anito bago siya hinagkan sa labi. May mga bagay sa buhay na ginagawa natin ng akala natin ay ordinaryo lang o bahagi lang ng trabaho at tungkulin. Ngunit hindi natin alam na ang mga simpleng desisyon at pagkakataon na yon ay maaaring maging mahalagang bahagi ng ating kinabukasan. Minsan, ang mga pangyayaring iniisip nating coincidence lang ay nagiging tulay pala upang magtagpo ang mga buhay na nakatakdang magkaugnay. Ang isang maliit na kabutihan, sakripisyo, o desisyong ginawa natin noon ay maaaring bumalik sa atin sa paraang hindi natin inaasahan. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!